Paano lumaki ang Villar Empire? Kapag pinag-uusapan ang pinakamalalaking negosyante sa Pilipinas, hindi mawawala ang pangalan ng pamilya Villar. Sa kasalukuyan, hawak nila ang iba't ibang negosyo tulad ng Camella, Vista Land, Vista Malls, All Home, All Day Supermarket, Coffee Project, Prime Water, Golden Haven, All Bank, Vista Rate, at maging ang Muntinlupa Cavite Expressway o MCX. Ngunit paano nga ba nagsimula ang lahat? Bago ang lahat, maaari ko bang hingin ang inyong suporta sa pag-like ng video at pag-follow ng page na ito. Maraming salamat po! Nagsimula ang Villar Empire noong 1975 nang itatag ni Manuel Manny Villar Jr. at Cynthia Villar ang Camellia Homes. Lumaki si Manny Villar sa Tondo, Maynila. Ang kanyang ama ay empleyado ng gobyerno at ang kanyang ina ay may maliit na negosyong seafood. Hindi sila kabilang sa mayayamang pamilya, ngunit nakita ng mag-asawa ang lumalaking pangangailangan sa pabahay. Mula rito, nagsimula silang magtayo ng mga abot-kayang subdivision para sa mga Pilipino. Habang lumalaki ang demand sa pabahay, inilunsad nila ang Crown Asia, Brittany, Vista Residences, Bria Homes, at Lumina Homes noong 1980s hanggang 1990s, na nagsilbi sa iba't ibang antas ng merkado. Dahil dito, naging isa ang Villar Group sa pinakamalalaking housing developer sa bansa. Noong 2007, pinagsama-sama nila ang kanilang mga real estate companies sa ilalim ng Vista Land and Lifescapes at inilista ito sa Philippine Stock Exchange. Ang pondong naliko mula sa mga investor ang nagbigay daan sa mabilis na pagpapalawak ng kanilang mga subdivision, condominium at mixed-use developments sa buong Pilipinas. Hindi na lamang bahay ang kanilang itinayo. Noong 2010, sinimulan din nilang magbukas ng Vista Malls, Star Malls, All Home, All Day Supermarket, Coffee Project, Dear Joe, Bake My Day, Golden Haven Memorial Parks, All Bank at Vista Rate. Ang layunin nila ay bumuo ng integrated communities kung saan halos lahat ng pangangailangan ng isang pamilya mula sa bahay, pamimili, pagkain, bangko hanggang memorial services ay matatagpuan sa loob o malapit sa kanilang mga development. Kasunod nito, pumasok din sila sa Prime Water Infrastructure Corporation na nakikipagtulungan sa mga lokal na water district upang pamahalaan at palawakin ang serbisyo ng tubig. Naging bahagi rin sila ng MCX o Muntinlupa Cavite Expressway na nagbigay ng mas mabilis na akses sa daang hari at sa ilan nilang residential at commercial developments. Kasabay ng paglaki ng Villar Empire ay ang pagdami rin ng mga isyung kinaharap nito. Noong 2010, naging malaking usapin ang road alignment controversy, kung saan may mga alegasyong ang isang panukalang kalsada ay maaaring magpataas ng halaga ng mga lupang pagmamay-ari ng pamilya Villar. Itinanggi ni Manny Villar ang mga alegasyon at naging paksa ito ng mga pagdinig sa Senado at malawakang diskusyon sa publiko. Sa mga nakaraang taon, naging sentro rin ng mga reklamo ang Prime Water dahil sa mga issue ng water interruption, mababang water pressure, kalidad ng serbisyo, at mga reklamo sa singil sa ilang lugar. Dahil dito, nagsagawa ng mga pagdinig ang Kongreso at Senado upang suriin ang ilang joint venture agreements nito sa mga water district. Iginiit naman ng Prime Water na patuloy silang namumuhunan upang mapabuti ang kanilang serbisyo. Naging paksa rin ng mga debate ang ilang usapin tungkol sa land conversion, zoning, at conflict of interest dahil may mga miyembro ng pamilya Villar na sabay na nasa negosyo at nagsilbi sa mga posisyon sa gobyerno. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga isyung ito ay hindi nangangahulugang may napatunayang paglabag at marami sa mga ito ay nananatiling paksa ng pampublikong diskusyon. Mula sa isang maliit na housing developer noong 1975, ang Villar Group ay naging isa sa pinakamalalaking conglomerate sa Pilipinas na may negosyo sa real estate, retail, banking, memorial parks, water utilities, at infrastructure.
Para sa iba, ang kanilang kwento ay simbolo ng matagumpay na pagnenegosyo. Para naman sa iba, ito ay paalala na habang lumalaki ang isang negosyo, mas mahalaga ang transparency, pananagutan at mahigpit na pagsunod sa batas. Sa alinmang pananaw, hindi maikakaila na ang Villar Empire ay may malaking impluwensya sa negosyo at urban development ng Pilipinas. Kayo naman, ano ang masasabi niyo sa pamilyang Villar? Sang-ayon ba kayo sa tagumpay nila o hindi? Pwedeng pakikomento naman ito sa ibaba para sa diskusyon. Hanggang sa muli, at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pang mga video.